Limang bagong motorsiklo na inilabas ng Yamaha kamakailan lang ang tatalakayin natin ngayon. Ang mga motor na inaasahan din ng mga Yamaha motorcycle enthusiasts na dumating sa bansa. Sa patuloy na paglaganap pa ng mga motorsiklo sa kalsada ay palakas na rin ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa panahon ngayon. Nariyan ang mga bagong features na inilagay sa mga bagong modelo tulad na lamang ng mga motor na ito na kamakailan lang ay tinalakay na rin natin. At nakakabilib ang pagkakaroon ng mga ganitong klaseng motor na masasabi na rin nating halos narito na lahat ang hinahanap mo. Mga safety and security features at ilan pang features na nagdadala sa mas convenient at komportableng pagsakay sa pang-araw-araw na biyahe. At yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo mukling ang subscribe button pati na ang notification bell para naman update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa mga inabangang motorsiklo ng Yamaha sa Pilipinas ay itong Yamaha Lexi, panibagong motor na mula sa lahi ng maxi scooter. Mula noon sa unang versyon, ang motor na ito ay nagpapakita na ng maraming kakayahan mula sa performance, fuel efficient, pagiging advanced sa kagamitan at magandang katangian sa panlabas na katayuan. Salamat sa Japanese motorcycle manufacturer na nagpakilala sa modelong ito para maging inspirasyon sa umusbong teknolohiya sa iba't ibang bansa sa Asia. Lalo pat ngayon sa bagong pag-re-update na naman sa Yamaha Lexi version 3 ay ginawa na itong mas compact at may kakayahan kaysa dati dahil sa bagong makinang ikinabit sa chassis frame body nito na ngayon ay mas pinataas. Ang dating Yamaha Lexi 125 ngayon ay isa ng ganap na Lexi 155. Inilabas ang modelo pagkatapos ng taong 2023 sa kauna-unahang pagkakataon na may tatlong klaseng panibagong pagpipiliang variant. Ang una ay ang connected ABS na top-end variant nito. Ang sumunod dito ay ang S version at ang pinakahuli ang standard version na low-end nito. Ang Yamaha Lexi 155 2024 model ay isa sa mga bagong pagpipiliang maxi scooter at hindi na ilalayo sa presensya ng Yamaha NMAX at dating Yamaha S-Max model na mga kapatid nito. Isang pagpipiliang motor na may malawak na front footboard at mas compatible. Nilagyan din kasi ng maraming convenient features gaya ng mas malapad na LED headlamp, retractable hook at mga console pocket. Mga bagong connectivity kasama ang komportableng seats na may maluwag na underseat storage at isang bagong malakas na makina. Hindi rin nakaligtas ang motor na ito sa pagkakaroon ng mga bagong safety and security features at ilan pang kagamitan tulong sa mas maginhawang pagsakay sa pang-araw-araw. Itong Yamaha Lexi ay kalalabas lang din ngayong buwan. Sa unang pagtingin, makikita ang bagong disenyo ng frontal face lalo na sa bagong nakakabit na LED headlamp nito. Maganda ang disenyo ng bago ngayon, integrated na rin kasi ang daytime running light na mas kumpleto sa liwanag na nagagawa nito lalo na sa madidilim at gabi. At mas ahid naman ang mga turn signal lamps na nasa itaas na. Eksakto lang din ang posisyon na kung saan mas madaling matukoy nang makakasalubong kung saan mo ito dadalhin. Kasama ang bagong frontal face na may bagong malapad na windscreen protector at ang napakalakas na edges ng magkabilaang front fender nito na nagbibigay dito ng mas magandang aerodynamic. Ibinabahagi din ng bagong modelong ito ang mas magandang estilo ngayon sa body na sinamahan ng newly graphic design for standard variant at mga premium decals naman para sa ABS Connect variant nito. Itong Yamaha Lexi bukod sa tatlong pagpipiliang variant ay may iba't ibang klase ng kulay din itong pwede mong pagpilian para sa standard variant nito. Available ang metallic red, metallic black at metallic gray nito. At para naman sa S variant, available naman ang Elixir dark gray, magma black at matte red. At para naman sa connected ABS variant nito, ito ay may isang kulay lamang na magma black. Nagbibigay ng kayayang appearance sa feel depende sa mga hinahanap na kulay. Bukod sa mga naka-LED type na headlamp nito, maging ang rear combination lamp o tail lamp nito ay naka-LED type na rin. Dagdag visibility na rin ang mga turn signal lamps at reflectors sa magkabilaan. Mas maliwanag at mas visible na sa gabi. Kasama sa nabago dito ay ang bagong digital instrument cluster nito. Kung saan ang mga ganapan, konsumo, bilis at revolusyon nitong motor ay makikita mo dito kabilang ang ilang pang impormasyon. At pwede mo ring i-connect ang cellphone mo gamit ang Y-Connect system na connectivity nito. Para naman ang iba pang mga detalye at kaganapan gaya ng last parking position, maintenance recommendation, tire pressure monitoring, fuel tank,
time frame at marami pang iba ay makikita mo na sa iyong cellphone. Kasama ang mga indicator light. Mas ginawang functionality naman ng mga bagong key switch function ang pagpapagana sa motor na ito. Kasama ang starting ignition system, busina, pass switch, signal at hazard. At ito'y ma-access sa handlebar lamang. Para sa top variant na connected ABS, ito ay naka-smart key entry na may kasamang alarm system na rin for security. At para sa standard variant naman, ito ay naka-manual key na may shutter lock system na rin na mag-iingat naman dito sa motor. Ang ilan pang bagay na makikita mo dito sa motor ay ang mga console pocket o bulsa nito sa harapan. May kasamang USB charging system. Dito ay pwede kang mag-charge ng nalobat na gadget habang umaandar ang motor. Ay hindi mo po problemahin. Itong Yamaha Lexi ay sapat na para magamit ng bawat individual sa pang-araw-araw. Kasama ang mga convenient features pa nito ay ang pagkakaroon ng malawak na underseat storage. Pwede kang maglagay ng akmang dami ng gamit na kakasya dito o kahit sa isang buong helmet sa ilalim ng malapad nitong seats. Ang Yamaha Lexi ay pinapagana ng 155.9 cubic centimeter displacement capacity, na single cylinder 4-stroke single overhead camshaft at may 4 valves na makina. Ang bagong makina ay sinamahan ng Bluecore technology pang karagdagang resulta sa malakas na arangkada nito. Kasama ang BVA o variable valve actuation na nagpapanatili sa lakas ng kabig at nagpapaganda ng fuel economy. At ang compression ratio naman nitong motor ay 11.6:1 at may bore and stroke size na 58mm by 58.7mm. At ito ay direktang nakakonekta sa isang automatic type na transmission na kaya magpalabas ng 15.15 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at maximum torque na 14.2 Nm naman sa kada 6,500 RPM. Ang motor na ito ay may estimate top speed na kagaya ng sa Yamaha Aerox na 125 km per liter. Ito rin ay kayang kumonsumo ng matipid na paraan gamit ang fuel supply system na injected type, ay malayo-layo na rin ang mararating sa 4.2 liters na fuel tank capacity nito. Kayang ubusin ng hanggang sa 176.4 km o 42 km per liter na fuel consumption. Hindi pa dyan natatapos ang mga detalye pa nitong motor. Kasama rin sa bago dito ay ang suspensions at chassis. Ang front nito ay ginamitan ng telescopic fork at unit swing single-sided shock absorber with cap naman ang rear suspension nito. Kabilang sa matibay na klase ng suspension sa Indonesia ang inilagay dito kasama sa pagpapaigting ng reputasyon ng Yamaha Motors. Ang bawat gulong ay naka-tubeless at ginamitan ng matitibay ding aluminum cast na alloy wheels sa mga top variant. Makikita ang kulay gold na alloy habang ang standard naman ay plain black. Ito ay may kabuang sukat na 90x90 R14 sa front at 100x90 R40 naman sa rear, habang nakakabit sa bawat suspension sa chassis frame. At nakabalot naman dito ang mga brake system para sa pangkaligtasan nitong motor. Ay nilagyan ng makakapit na brake. Ang front brake nito ay naka-disc type habang drum brake type naman ang rear. Kasama sa suporta ng safety nito ay ang anti-lock braking system na inilagay din dito para sa top variant, habang combination braking naman sa low-end variant nito. Mga sistemang tumutulong para maiwasan ang aksidente at di na mag-cause ng another accident. Para naman sa kabuang sukat, ang motor na ito ay may seating height na 770mm at tumitimbang ng 116 kg hanggang sa 118. Kayang upuan ng hanggang sa 5 to ang height at sakyan kahit ng mga lady rider. Dito sa Pilipinas, kung ilalabas man nito, ang kabuang presyo nito sa Indonesian rupees ay nagkakahalaga ng 29,900,000 pesos. Ito ay may estimated price kung direkta natin i-convert sa Philippine peso ay abutin ito ng 107,640 pesos. Ang pangalawa sa listahan natin ay bagong version din at bagong update na motor ng Yamaha. Ang Yamaha FZ SFI version 4 ay nagdadala ng napakasikat na 150cc engine capability na modelo ng motorsiklo ng Yamaha na may parehong reliability, handling at fuel economy. May spruce up na disenyo at mga bagong features. Nagbago man ang ilan sa mga katangian nito ngayong taon, ay isa pa rin ito sa pinakamahusay na 150 to 160cc na motorsiklong ibinebenta ng Yamaha.
Sa kabila ng bihirang pag-update sa makabagong bersyon, ang motor na ito ay nakakuha pa rin ng magandang facelift ngayong taon at ilang pang karagdagang makabagong features sa lumalagong teknolohiya ngayon. Itong Yamaha FZS 2024 model, kung naghanap ka ng isang manual na motor, hindi hassle gamitin dahil napaka-functionality. Mas mababang makina kaya hindi ganun kabigat at naglalaman ng mga convenient features. Ang Yamaha FZS FI version 4 ang pinakamagandang pag-ipunan. Gaya ng nakababatang kapatid nito na si FZI sa Philippine market, ito ay pinapagana din ng subok at mapagkakatiwalaang makina na 150cc engine. Naka single cylinder, 4-stroke, 2 valves at single overhead camshaft na makina. At isang mas nakatitipid na fuel supply system na injected type. Ang motor na ito ay nagpapalabas ng isang malakas na maximum output sa pamamagitan ng 5-speed manual transmission nito. Ay gumagawa ng 16.6 horsepower sa kada 9,000 revolution per minute at 13.3 Nm ng torque naman sa kada 5,500 revolution per minute. At ito ay kayang tumakbo sa bilis ng 130 km/h. Ang bilis na ito ay pinares sa matipid na konsumo ng gasolina na umaabot sa 46 km per liter. Ang 13 liters na fuel tank capacity nito ay siguradong malayo-layo na rin ang mararating, kasama ang mga batayang pangkaligtasan at pangseguridad. Itong bagong estilo ng Yamaha FZS ay nakakuha din ng muscular fuel body tank at sinamahan ng external design na chrome duct plating at 3D emblem. Dagdag sa makabagong appearance nitong motorsiklo ay ang mga combination ng color nito na black and blue at isang blue na alloy wheels. At ang newly redesigned LED headlight ay mas lumiliwanag pa ngayon. Kasama ang bagong reflector na may kasamang light guide ay nagpapabuti sa pamamahagi ng liwanag at nighttime visibility para sa rider. Ay high and low beam na rin ito, depende sa mga pangangailangan. Isa pa, sinamahan na rin yan ng LED flasher at LED tail lamp na kinukompromise ang unique identity at pagkakakilanlan nitong bagong FZS kahit sa madilim. Isa pa, sa bahagi nitong external ay itong comfortable na 2-level seats. Ang seat nito ay kayang upuan ng 2 tao, ay may komportable ring posisyon pag nakaupo ka na dito. At ilan pa sa magagandang detalye nitong bagong modelo ay ang advanced midship muffler. Na-enhance kasi nito ang sound, hindi masakit sa tenga at tama lang din para katakutan. Pagdating naman sa mga safety at reliable specs pa nito, itong Yamaha FZS ay nakakuha rin ng bagong traction control system. Ito ay isang kahangahangang sistema na may kakayahang bawasan ng mga pagkakataon na magkakaroon sa motor ng wheel spin o slippage, o sa madaling sabi ay pagkadulas. Dahil dito ay may iwasan ng pagkasemplang na rin, lalo na kung may dadaan mo ito sa matutubig, mapuputik at mababatong lugar. Siyempre, ang mga matatag at mapagkakatiwalaang klase ng suspensions nito. Dala nito ang reputasyon ng Yamaha Motors kaya sigurado ka dito. Ginamitan ng motor ng monocross suspensions, isang makabagong uri na kung saan nagbibigay ng mas magandang pakiramdam at kapanatagan sa panahon ng biglaang pagpipreno. Isang naka-telescopic fork sa front habang monoshock absorber naman sa rear. Nag-aambag din ng mas centralized para sa magandang balanse sa pagitan ng spring rate at damping force. Bukod pa dyan, kung pag-uusapan naman ng safety measure, ang front brake nito ay naka-disc type at nilagyan ng Bosch anti-lock braking system. Tumutulong para mas makontrol ang motor habang nagpipreno sa pamamagitan ng pag-unlock sa maigpit na kapit ng brake, at pinapanatili rin ito ang tractive contact sa ibabaw ng kalsada at upang maiwasan din ang pagkaskid sa mga madudulas na kondisyon. At ang rear brake nito ay pareho ding naka-disc brake kaya malakas ang kapit. Meron itong mga radial tubeless tires at magagandang klase ng brand na may kabuuang sukat sa front na 100/80R17 at rear naman na 140/60R17 na tumutulong para sa mababang rolling resistance para sa mas mahusay na fuel economy. Pagdating pa sa ibang sistema, ang Y-Connect system app na bago sa motorsiklong ito ay makikita sa bagong digital instrument panel gauge. Nagbibigay ng malawak na impormasyon tulong sa pagsakay gamit ang ilang mga notification sign at connectivity na maaari mo ring i-connecta sa cellphone gadget mo. Dahil dito ay mamamonitor mo lahat ng konsumo nitong motor, kasama ang maintenance recommendation, fuel consumption,
last parking position at marami pang iba. At isa pa, makikita mo rin sa panel gauge nito ang mga mensahe na nare-receive ng iyong cellphone habang nagmamaneho ka. Lalo na kung importante ay hindi mamimiss. Itong bagong Yamaha FZ S2024 model ay nilagyan din ng makabagong E20 fuel compatible. Ito naman ang tumutulong para mabawasan ang emisyon at mawala ang polusyon na lumalabas sa tambutso nito sa oras na nagsusunog ng gasolina. Ito ay parte ng Yamaha Corporation para sa kanilang carbon reduction commitments. Kaya aasahan mo na karamihan sa mga bagong motorsiklong inilalabas ngayon ng kumpanya ay paniguradong eco-friendly na. Alright. Ang iba pang bahagi sa makina na makikita mo dito ay ang undercowl top na pumoprotekta naman sa bahagi ng makina sa mga putik na tatalsik dito. Meron din itong motor ng mas magaang na timbang na umaabot sa 135 kg. Ang maximum ground clearance nito ay nasa 165 mm at may seating height na 790 mm. Kaya upuan ng hanggang sa 5'4" ang height at may estimated price ito kung sakaling dadalhin sa bansa ay aabutin lamang ng 86,430 kung sakali man. Nilalabas pa lamang ito sa bansang India at wala pang malinaw na impormasyon o konklusyon kung ilalabas rin nga ba ito sa bansang Pilipinas. Isa pa sa bagong motorsiklong ito na pangatlo natin tatalakayin, ang bagong manual motorcycle din ng Yamaha na inilabas bago pa man matapos ang taong 2023. Yasama na rin natin sa listahan natin ang Yamaha FZX 2024 model. Ang Yamaha FZX 150 ay ang pinakabagong karagdagang motor mula sa Neo Retro segment ng Yamaha. Kasunod ng parehong mga pahiwatig sa disenyo ng series ng FZ na pinagsama-sama ang klasiko at walang katulad na style, kasama ang pagiging reliable, modern technology at ang mayamang pamana nito sa karera. Ang FZX 150 ay idinisenyo upang magkaroon ng sariling kalayaan na hindi katulad ng iba pang motorsiklo mula sa klase nito. Ito ay inilunsad ngayong taong 2023 lamang ng Yamaha Motors at sa wakas ay nasa merkado na. Pero ito ba ay may chance na dumating sa bansa? Well, isa sa mga prioritized country marahil ng Yamaha ay ang mga lugar sa Asia. Kaya may posibilidad ding madala ang modelong ito. Well, ang mga kapanapanabik na katangian sa motorsiklong ito gaya ng Delta Box frame na sumusunod sa parehong silweta ng Yamaha XSR 155 na pinagsama-sama ang mga katangian ng mga retro na motorsiklo sa mga modernong sports bikes at ginagawa nitong mas epektibo, elegante kumpara sa marami. Pinapatakbo ng subok na makina na 149 cubic centimeter na displacement capacity, naka-air-cooled type ang cooling system, may 4-stroke single overhead camshaft, single cylinder engine na may variable valve actuation na nakamount sa isang Delta Box frame at may kakayahang maglabas ng 12.4 horsepower sa kada 7,250 revolution per minute at 13.3 Nm of torque. Ito ay pinares sa 5-speed na manual transmission na may assist at slippery clutch na epektibong magpapagaang sa mga pagtakbo at pagpipreno ng engine sa paahon ng mga downshift deceleration. At ang naitalang top speed nito sa kanilang test drive ay umabot ng 135 km/h. Nilagyan din ng makabagong sistemang E20 fuel compatible na kung saan ay nag-aalis ng emisyon at mawala ang polusyon. Ito ang pagsasaayos ng Yamaha Motors para sa kanilang carbon reduction commitments nang sa gayon ay hindi na madagdagan ng carbon dioxide sa kapaligiran gawa ng usok na nanggagaling sa makina at lumalabas sa tambutso nito. At ang mahigit na 10 litrong fuel tank capacity nito ay malayo-layo na rin naman ang mararating mo dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 45 km. Ibig sabihin kung susumamuin ay napakatipid ng motorsiklong ito. Itong FZX 150 ay dala pa rin ng iconic na design ng Yamaha XSR 155 sa pagitan ng internal at external details. Gumagamit ng isang tuck and roll na disenyo ang makapal at napakatibay nitong seats. Yan ang materials na ginamit dito at syempre komportable na rin. Dahil din sa mga reliable suspensions sa front ay ginamitan ng telescopic fork at may fork boot na kung saan sa pamamagitan nito ay mapuprotektahan ang mga inner tubes sa scratches at dent. Isa pa, pangkaragdagang disenyo din ito para mas magmukha palalong old school ang pormahan. At naka-swing arm with center monoshock absorber naman ang rear suspension nito kaya maganda na ring lumaro pati sa malulubak. Pagdating naman sa front face,
makikita ang hiwalay na pattern ng BI functional LED headlamp with daytime running light. Ang mga ilaw nito ay kapansin-pansin sa umaga at lalo pang nag-i-stand out sa gabi. Sa lakas ng brightness nito ay siguradong madali kang mapapansin ng mga kasalubong at makakasabay mo sa kalsada kasama ang sleek type na LED tail lamp nito. At pati na rin ang mga flasher din itong motor ay naka-LED na kung saan kapansin-pansin ang pagiging unique identity at mas lalong nagiging visible sa harap at likod. Mas gumaganda ang design at nadaragdagan ang safety. Built-in na rin sa motor na to ang hazard lamp kaya hindi mo na po problemahin pa sa aftermarket. Pagdating naman sa multifunctional, naka-LCD type instrument cluster naman ito. May sleek type at napaka-stylish ng design. Naka-LCD instrument screen na sinamahan pa rin ng traditional and modern design. Makikita ang pamilyar na mga bahagi nito kagaya ng tachometer display at analog look na circular pattern. Kasama din sa makikita sa display nito ang smartphone connectivity notification na kung saan malinaw at mas madali mong maiintindihan. Hindi pa yun, ang modelong ito ay sinamahan na rin ng Y-Connect system ng Yamaha na kung saan sa instrument cluster nito ay makikita mo ang mga notifikasyon ng tawag sa cellphone mo habang ikaw ay nagdadrive. Kasama ang mga messages, emails na nanggagaling sa iyong phone ay makikita mo na rin dito. Ang ilan pa sa capabilities nitong Y-Connect system sa mga hindi nakakalam ay sinamahan na rin ng fuel consumption tracker na kung saan mamomonitor mo ang record ng fuel consumption nito sa kada mileage kahit sa buong araw ng buwan. Makikita mo rin dito ang last parking monitoring, revs dashboard, maintenance recommendation, multifunctional notification, ranking at marami pang iba. Na kung saan dito sa Y-Connect system ay mas mapuprotektahan, maaalagaan at maisasaayos mo ang maintenance ng motorsiklo. Bukod pa dyan, bagamat naka neo retro style old school ang datingan nitong motor, ay napaka-advanced talaga pagdating sa iba pang mga features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng USB port charging system. Na kung saan kahit sa malalayong lugar ay hindi ka na mangangambang malobat. Dahil dito ay pwede ka na ring mag-charge ng iyong gadget. Pansin-pansin din sa motor na ito ang style at design ng mga gulong nito. Ang golden alloy wheels na inilagay dito ay nagdadala ng perfect blend ng style pang adventurous. At bilang pangkaragdagan sa kakilakilabot na presensya sa kalye, ang mga gulong nitong FZX150 ay nagpapalakas din ng kapit sa mga madudulas na kalsada. Nagpapaboost ng confidence sa kahit na sino mang makakagamit nito. May kabuang sukat ito sa harap na 100/80R17 at ang paglikod na gulong ay may kabuang sukat naman na 140/60R17. At hindi pa yun, ang malakas na kapit naman ng mga braking system ay maaasahan mo rin sa motorsiklong ito. Dahil sa ginamitan ng parehong naka-disc type sa front and rear nito. Kasama ang alinman sa pagpipreno ay nagbibigay ng mga reliable disc brake mula sa harap at likod na sinusuportahan pa ng single channel ABS sensor o anti-lock braking system. Isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon. Dahil dito ay may iwasan ang pag-skid ng gulong o pagkadulas na rin sa biglaang pagpipreno. At kung pag-uusapan pa ang ilan sa mga safety measure, bukod sa mga braking system na idinagdag, ito rin ay nagkaroon ng traction control system. Isang bagay na kung saan ay nagkokontrol sa parehong ikot ng dalawang gulong nito sa harap at likod. Upang nang sa ganon kung may dadaan mo man sa malulubak, matutubig na lugar o kaya naman sa madudulas na kalsada, kahit pa banking o napakabilis ng takbo ay hindi ka basta-bastang sisemplang dahil dito. Isa pa sa maganda rito sa pagiging adventurous na neo-retro old school attire na motorsiklo, highlighted din kasi sa motor na to ang metal undercowl top. Hindi lamang para maprotektahan mula sa putik ang makina, kundi pati na rin sa karagdagan para sa pagiging retro bike nito. At kung pag-uusapan naman ang kabuang dimension o sukat nitong motorsiklo, halos katulad lang din naman daw ng laki ng XSR Yamaha dito sa bansa. Pagdating sa kabuang haba kasi, ito ay may 2020mm, may lapad ito na 785mm at taas na 115mm. Ang wheelbase size nitong motor ay umaabot ng 1,330mm. At pati sa ground clearance, itong motor ay bagay na bagay dito sa Pilipinas, na kung saan karamihan sa mga lugar sa syudad ay madalas na binabaha.
Ang pagkakaroon nito ng ground clearance na 165mm ay talagang sulit, convenient at napaka-practical sa kabuuang halaga nito. May seating height ito na 810mm kaya napaka-compatible din para sa ating height na mga Pilipino. Ang kabuuang bigat naman ito ay nasa 139kg. Madaling ma-manage ng mga babaeng rider pati na rin ng mga beginner. Ang kasalukuyang presyo nito na kung i-convert natin ang Indian rupees na 136,200 pesos, ito ay papatak sa atin ng 93,414.68 pesos. Napanatili ng Yamaha motorcycle brand ang isang mataas na posisyon. Mula nang ito ay makilala sa isa sa pinakamahusay na Japanese brand motorcycle sa pamamagitan ng dalawang iconic motorcycle scooter ng brand na inilabas sa Philippine market, gaya ng Maxi scooter na Yamaha NMAX at ang Mio scooter na Yamaha Aerox. Gayunpaman, kahit na sikat na ang mga modelong ito, hindi pa rin may pagkakaila na medyo tumatanda na ang mga ito at nauungusan na ng ilang pagsibol ng mga bagong brand at update ng ilang mga modelo sa magkakaibang segment. Kahit na na-re-update ang Yamaha NMAX 155 noon lamang year 2020 at Yamaha Aerox nito lamang 2022 at kaagad na dinila sa Philippine market, ay wala pa rin sinabi sa ilang mga naglalakihang brand competitor nito gaya ng Honda motorcycle brand na naglabas na magkakaibang klase ng motorcycle scooter na may 160 engine displacement, at ang Suzuki motorcycle brand na may Bergman Street, at ang Kymco na naglabas ng ilan sa magagandang klase ng scooter gaya ng KRV 180, kasamang ilan pang mga brand na nakikipag-compete pagdating sa scooter segment dito sa bansa. Ay yatuloy ang dating nangungunang brand na Yamaha motorcycle ay mukhang nauungusan na yata. Kaya naman naisipan ng ilang engineering designer ng brand ang baguhin ng panlabas na disenyo ng isang maalamat na maxi scooter at dagdagan ng panibagong antas ng teknolohiya upang mas makasabay ang paglago sa mga modernong mga motorsiklong inilalabas ngayon. Ang paglabas ng bagong Yamaha NMAX 155 Turbo 2024 model. Dala ng modelong ito ang isang makabagong makina at ang mga kapanapanabik na mga makabagong teknolohiya, dagdag pangkaligtasan at pangsiguridad na mas mag-i-stand out ngayon sa karamihan. Kung pagmamasdan ng bagong itsura nito, sa unang tingin ay akalain mo lamang din ay walang masyadong pinagbago kaibigan. Pero kung susuriing mabuti ay makikita ang malaking pagbabago nito sa pisikal na katangian. Kung ikukumpara kasi sa previous model, itong modelo pagdating sa body build design, hugis at laki ay mas malapit ang bagong itsura nito sa version 1 model na Yamaha NMAX. Maging sa color combination at sukat ng lapad, medyo nababalkihan tayo sa version 2 model nito. Karamihan pa nga ay sinasabing parang toilet bowl ang itsura. Di naman kaya speedboat ang tingin ng ilan. Kaya naman binalik sa bagong modelo ang pagiging slim type ng itsura nito. Ang frontal face design ay na-refresh sa makabagong disenyo sa pagkakaroon ng new styling na LED type projector headlamp. Meron itong central lighting na may high and low beam at kasama ang ilan pang mga ilaw na nagpapalakas palalo ng visibility nito sa madidilim na kondisyon. Gaya ng mga bagong itsura ng daytime running light at ang na-relocate na mga turn signal lamps nito na naka-high mounted na, ay mas magiging maliwanag sa gabi. At gaya ng dati, naroon pa rin naman ang malapad at malaking front windscreen protector nito, kasama ang ilan pang matatalas na edge ng garnish at pairings, at ang nag-iisang front fender garnish na mayroong karugtong mga side-to-side cover sa suspensions. Ang side profile nito ay halos katulad lamang din ng sa dati. Merong mahabang side step board na nagpaparelax ng upright position sa pagmamaneho habang nakataas ang paa mo dito. Ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover, kasama ang bagong cover din ng radiator grill nito at isang malapad na pillion seats para sa dalawang tao. Maliban dyan, ang rear portion naman pagdating sa rear combination lamp, meron pa rin itong twin tail lamps na may bagong version na rin na disenyo. Nilagyan ng pangkaragdagang ilaw sa ibaba, kaya mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor lalo na sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harapan, gaya ng mga turn signal light indicator at tail lamp, ay mga naka-LED type na.
Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetic sa feel nitong bagong Yamaha NMAX, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng sa previous model ang disenyo nito. Hindi pa ito naka-naked handle na madalas inire-request na ng marami sa brand, pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumaganda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity gaya ng Y-Connect system ay mayroon pa rin naman sa modelong ito. Yun nga lang mas modified na ito kumpara sa dati at mas in-update pa. Hindi pa nga lang natin malalaman kung ito ba'y magkakaproblema rin sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ang siyang nagsisilbing monitoring system o guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo, kung saan dito makikita ang ilan sa mga maintenance recommendation gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance o change oil at ang last parking position. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita natin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo'y nagmamaneho. At pagdating sa makina, isa sa pangmalakasang balita ng Yamaha ang pagkakaroon ng bagong Yamaha NMAX daw ang turbo ngayon sa buong performance ng makina na tinatawag na Yamaha Electric CVT o YECVT at tinatawag din na Turbo Y-Shift. Meron itong additional na buton sa kaliwang handle sa lower portion makikita sa ibaba mismo ng pindutan ng busina na kung saan nakalagay ang shift name sign nito. Kalakip ng bagong sistemang ito na Y-Shift function ang tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle na tinatawag na low kumpara sa mga mababagal na pagpapaandar. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y shifting nito ay tinatawag na high na nagpuproduce ng additional acceleration sa motorsiklong ito na nakadepende sa kung anong level ng shifting nito ang pipindutin mo. Baga meron siyang mga nakatagong puwersa sa pagpapatakbo, lalo na kung gusto mo ng mas mabilis ang biyahe, di naman kaya makipaghatawan sa kalsada. Maganda rin ito kung mga pataas ang kalsada o paahon na kondisyon na kung saan inibigyan ng ekstra lakas ang motorsiklo para mas tumindi pa ang lakas lalo na sa mga akyating kalsada. Kaya naman itong bagong Yamaha NMAX ay mas naging highlighted sa pagkakaroon ng bagong performance na to na turbo sa makina. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Itong modelo ay wala pang naitatalang kabuuang bilis, pero kung ikukumpara sa old version na gumagawa ng 125 km per hour na top speed, malamang sa malamang ay mas lalakas ito ng kaunti kumpara sa dati. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na injected type at cooling system na liquid cooled. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km per liter kumpara sa dati na 35 km per liter lamang. Ang fuel tank capacity nito ay 7.1 liters pa rin, pero paniguradong mas malayo-layo na ang mararating dahil sa katipiran na nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang naka-telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas naging makakapit dahil sa parehong naka-ventilated disc type at naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit din na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. Meron itong kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R13 at rear tire size na 130 by 70 R13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga safety features, lalo na sa brakes na dinagdagan ng anti-lock braking system o ABS na naka-dual channel. Isang safety features na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo. Upang maiwasan ang pagka-skid o pagkadulas na rin,
o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nilagyan rin ito ng isang traction control system o TCS, isang sistema na nagpapanatili sa balanseng pagmamaneuver lalo na kung may dadaan mo ito sa madudulas at mababatong kalsada dahil sabay nitong pinapaikot ang magkabilaang gulong para ma-enhance ang stability at mabawasan ang tendensing madisgrasya o masemplang sa kalsada. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nakakilis entry na rin na may anti-theft alarm system at answer back key system. Mas secure dito kumpara sa mga naka-manual key o dangle key lamang dahil hindi basta-basta mapapagana ang makina nito hanggat wala ang mismong transmitter key nito. At meron itong 5 klase ng variant na pagpipilian mula sa pinakabababang presyo na nagkakahalaga ng 32,700,000 rupees hanggang sa pinakamataas na 45,250,000 rupees na kung direkta natin i-convert sa Philippine Peso, ito ay magkakahalaga mula sa pinakamababang presyo na 116,000 pesos, 789 pesos hanggang sa pinakamataas na 162,922 pesos. Nung inilabas ang bagong bersyon ng Yamaha NMAX ngayon buwan lamang, umakalat na rin sa social media ang paglabas din ng makabagong modelo ng Yamaha Aerox sa hinaharap. Ang makabagong modelong ito na sinasabing babago rin sa itsura ng previous model Yamaha Aerox. Ang kumakalat na rumor sa bagong disenyo ng Yamaha Aerox ay mas malaki ang pagbabago kumpara sa dati. Meron itong matatalas na klase ng mga garnish at pairings at magandang aerodynamic. Mas pinanipis na mga ilaw sa headlamp kasamang parang mga linya na lang na daytime running light nito na mas pinapaganda ang visibility lalo na sa gabi. Ito ay rumor pa lamang ng disenyo ng bagong Yamaha Aerox, pero kamakailan lang bago pa man lumabas itong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay inilabas na muna ang bagong bersyon o bagong disenyo ng Yamaha Aerox sa bansang Thailand. Sa unang tingin mga kaibigan ay akakalain mo talagang bagong generation na ito ng Yamaha Aerox pagdating sa external design. Merong mga nakadikit na mga bagong graphics, design at color combination na bumagay sa buong pakete ng scooter bike na ito. Malas sporty racing development ang dating. Bagamat mukhang nabago nga ang external appearance itong Yamaha Aerox at mas tumapang kung titingnan, ay ganun pa rin naman ang kabuuang detalye ng makina nito na pinapagana ng isang subok na 155 cubic centimeter displacement capacity na makina. Naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft, may blue core technology at variable valve actuation. Nagpapanatili sa kalmadong pag-arangkada ng makina nito at nagpapatipid din sa konsumo ng fuel. Kaya naman ang bawat hataw at lakas nito sa kalsada kung makakasabay mo ito ay siguradong mapag-iwanan ka lalo na kung hindi ka nakahanda sa pinakamabilis na arangkada nito. Meron itong fuel tank capacity na 5.5 liters at may katipiran din kahit papano sa fuel. Sabi ng ilan ng mga nakagamit na, ito ay kayang kumonsumo ng hanggang sa 35 to 36 km per liter. Mas tumitipid ito lalo na sa highway kung mabilisan at walang tigilan. Ang nil nitong Yamaha Aerox 155 2024 model ay ipinares sa isang CVT type transmission na gumagawa ng lakas na 15.1 horsepower sa kada 8,000 RPM at 13.8 Nm sa kada 6,500 RPM. Mas malakas daw ang Yamaha NMAX Turbo ngayon kumpara dito sa Yamaha Aerox 155 na may average top speed lamang na 124 to 125 km per hour. Ang ilan pang mga bagay na meron dito sa Yamaha Aerox ay talagang nagustuhan din ng marami sa atin mula nang una itong inilabas, gaya ng pagkakaroon nito ng naglalakihang mga gulong at makakapal na klase. Naka-tubeless tires na ito na may kabuang sukat sa front na 110 by 80 R14 at rear tire size na 140 by 70 R14. May matitibay din ito na klase ng mga suspensions na naka-telescopic fork sa front at nilagyan ng bagong rear suspension na dual shock absorber and coil spring na may kasama ng reserve tank para mas gumanda pa lalo ang bouncing. Bukod pa dyan, sinamahan din itong modelo na Yamaha Aerox ng magagandang klase ng ilaw para sa magandang visibility lalo na sa madidilim na kalsada. Nilagyan nito ng mga naka-LED na headlamp at DRL kasama ang tail lamp na naka-LED type na rin at mga turn signal light indicator para sa visual sign
sa kalsada at upang mapaalalahanan ang mga kasabay natin kung saan direksyon tayo pupunta. Nilagyan din ito ng malaking instrument meter panel gauge na naka-digital TFT design na. Mas madaling unawain at user-friendly. Maraming notification at sign na lumalabas dito na kinakailangan natin habang nagmamaneho. Sinamahan din ito ng USB port charging system para sa pag-charge ng gadget. Kaya napaka-reliable nito lalo na kung ginagamit mo ito sa pagdi-deliver. Sinamahan pa ito ng mga convenient features gaya ng mga console pocket o lagayan ng maliliit na gamit sa harapan. At isang malawak na underseat storage na para sa malalaking gamit o iba pang mga gamit na magkakasya dito. Bukod pa dyan, ang pagkakaroon nito ng safety features ang pinakamahalaga sa bagay na yan. Sa pagkakaroon nito ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasang pagkakataon. Nilagyan din ito ng additional side reflectors para sa additional visibility at engine check warning sa additional security nito at mga pass switch para kahit papano ay may pangkaragdagang kaligtasan sa araw-araw na ginagamit mo ito sa loob ng kalsada. Bukod pa dyan, meron din itong dalawang klase ng pagpipiliang variant. Mula sa pinaka-low variant na nakakuha lamang ng safety features na combination braking system at naka-manual o dangle key lamang ang ignition system. Habang ang top variant nito na nakakuha naman ng anti-lock o ABS sensors sa braking system at isang keyless entry sa ignition system na may answer back key system at anti-theft alarm for additional security purpose na rin. Ang kasalukuyang presyo nito ay mula sa 124,900 hanggang sa 145,900 pesos dito sa bansa. Sa mga tuntunin na yan, malamang sa malamang pagkatapos na mailabas sa Philippine market itong Yamaha NMAX Turbo 155 2024 model, baka sumunod na ang bagong disenyo ng Yamaha Aerox at bagong bersyon nito. Dahil sa ilang mga rumor na kumakalat sa social media, panigurado isusunod din kagad nila ang pag-update ng bagong Yamaha Aerox 2024 o 2025 year model. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Ngayon kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwede naman paklik ng like button at pa-comment na rin ang opinion mo sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga tanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Soblis Collection. Thank you!